og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, once again, maayong gabi kanatong tanan. Welcome sa atong question and answer portion. So, mauna na nga atong higayono nga makasuknag mapangutana. Kung doon na kita nalibgan sa atong pagtuo, nga wagid nato ni maklarify sa atong kinabuhi, o kung tingali nalibog kita, kay doon na po yung mga ahinti sa kalibog na naglibog-libog sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo, klaro na. Gikan kini sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero gusto sa yawa nga libugon ang atong pagtuo. Muna hinungdan nga daghan ang nag-house to house nang dani kanato. Apano sa ragyod ang atong himuon. Kunon sa man ang makalibog nga atong nabatunan, dili kini sufisyente nga atong talikdan ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Karon doon na kita yung mga access, doon na kita yung mga YouTube channel, mga Facebook page. Pwede nato ning i-google na nagani roy artificial kanang AI bitaw. So daghan na kitag access. So kini nga atong program muin sa open forum. So makahimo mo sa pagpangutan na kanato o sa grasya sa Ginoo ato ning hatagag katinawan kutubra pod sa maabot sa atong salabutan sa mga butang gipadayag sa atong simbahan nga Katoliko. So ang atong role sa pagpangutana, ipailang imong pangalan. Brad Paul, ako si Juan de la Cruz. Usa ko kali minister og mao kini ang akong pangutana. So dinhi lang ang mangutana para makita nato sa atong kamera kay ako maninggi live. So makita mo sa tibuok kalibutan o madunggan pod sa uban ang mga tubag sa atong pangutana. So moenta alas 10:30. So taman data sa alas 10:30 og di nato mahurot pagtubag. So ato na i-reserve puhon kay basin makabalik pa mi dinhi o makaadto mi sa Sikihor. So kasi yun ang mangutana. Okay, Brad Chupit. Proceed. Akong pangutana kay ang tawo mahanaw man ngano man nga naay 40 days nga selebrasyon biblical ba kini? Kining 40 dias nga naa sa balaang kasulatan kana nga numero simbolik magud na. Panalitan din sa Henesis, musugat ta sa Henesis no. So na sulod kini sa pagtuon lagi tawag nga numerology kon chronology. Sa panahon ni Noah miulan og 40 ka adlaw sumala sa city sa Henesis og ang kalibutan nilukpan sa tubig og nahitabo ang lunok. So nganong 40 dias man, meaning kung muulan og 40 dias nga way bugto, so ang kalibutan masanapan sa tubig. Nganong 40 dias man, kay kining word nga 40 ang meaning ini is sufficient. Sufficiente ba kung igo? Mao bitaw nga sa panahon nga ang Nineveh nakasala dinhi sa basahon ni propetang Jonas, naghatag ang Ginoo og ultimatum nga 40 ka adlaw sumala sa Jonas kapitulo 3 bersikulo 4 nga laglago nako ang Nineveh sulod sa 40 ka adlaw. Ngano man ang 40 ka adlaw sufisyente aron magbasol o maghinulsol ang katawhan sa Nineveh. Ang atong Ginoong Kristo human sa iyang kamatayon, may istisya sa kalibutan og 40 dias.
aron nga maghatag og final instruction sa iyang mga apostol. Sumala sa Buhat kapitulo 1 versikulo 4 nga ang Ginoo human siyang kamatayon mi pabilin og 40 ka adlaw. Sumala sa Buhat 1, 3 ug 4. Kay kanang 40 ka adlaw mao na ang sufisyente nga panahon nga maghatag siya sa iyang final nga instruksyon. Ug dinhi sa Deuteronomio ato usab nga mabasa nga sa dihang si Moises namatay, ang katawhan sa Israel nagbalata karabang nagsubo sulod sa 40 ka adlaw. Mao nga kining 40 ka adlaw mao kini ang sufisyenteng panahon. Mo nang sa Katoliko doon na kitay 40 ka adlaw nga pagampo. Di ba mamatay atong parente, so natay nobena, napod tay ika-40. Then kita magampo aron hupayon ang kaguol sa pamilya. Ug ako ning natagamtaman sa dang namatay akong inahan. Kaysa mo wala may ingon ni nga pangadji. So na-feel na ko pagkalubong din sa akong mama, ako na lang isa sa balay. Pero mas nindot di ay kung pagkapatay sa atong minahal, naapay mga prayers sa atong panimalay. At least mahupay ta ba sa kamatayon sa atong minahal. So mao nang kanang 40 ka adlaw human sa kamatayon natay mga pagampo, mao nang paghupay nato nga nabilin. Wa nagpasabot nga miingon na uban na 40 kuno ka adlaw naapa daw kuno ang kalag nagsuroy-suroy. Di na sa tinuod. Ang tinuod ini mao ni Hebrew 9:27. Man is appointed to die, and after death is judgment. So human sa imong kamatayon, dili na ka magsuroy-suroy. Muatubang na ka sa hukmanan ni Kristo. 2 Corinto 5:10. Ang matag usa, human sa iyang kamatayon, muatubang siya sa hukmanan ni Kristo. So dili tinuod nga magsuroy-suroy. Pero kanang giingon nga naabay patay nga nibalik naa. Sumala din sa Mateo kapitulo pabasahon nga naay prueba nga doon nagyoy patay nga dugay nang namatay pero gipabalik din sa kalibutan. Mateo 17 versikulo 3, unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Panahon nga nausab ang dagway ni Hesus gitawag transfigurasyon. Nakabot po ko ini nga bukid dito Mount Tabor man Nakabot ko ning bukid Petra Baninindota. Ang tuwa dito sa Mount Tabor ang Church of Transfiguration. Tuwa dito ang simbahang Katoliko. Kining lugar nga nausab ang dagway ni Kristo nga perti kahayag og mi-appear dito si Elias og si Moises, dugay naman ning patay. Pero nakita ni San Pedro, San Juan o San Santiago nga mi-appear ang dugay ng patay aron mutupad sila kang Kristo, kay sila ang witness nga si Kristo gyud mao ang Mesiyas, maong sinugo sa Ginoo. So naay panahon nga ang patay mobalik sa kalibutan, pero kana under na sa pagtugot sa Ginoo. Pero kanang atong minahal nga namatay, as I said, sumala sa mga verses akong gibasa, inig kamatay sa tao, muatubang dayon siya sa hukmanan ni Kristo. Gawas niya ng special cases nga mo yung tanga nibalik man si nanay, nagpahibaw man ako nga tuas siya sa nindot nga lugar. So gusto ang imong minahal sa kinabuhi nga i-assured nimo aron di ka maguol nga mapanatag ka nga tuas siya sa langit. So naay special cases nga ingon ni ana. Sama ni Saint Dominic, miingon man si ang pare nga iyang giserbisyuhan nga Saint nga Dominic, kung mamatay na ganay ka, baliki ko ug tuan na ka sa langit. Pagkamatay ni Saint Dominic, katong pare nga miingon niya iya kong gibalikan, og miingon siya nga, "Dre, nahalangit ba ako, Dre?" Di pangutan na po sa pare, unsa may hinungdan Dominic nga nahalangit man ka? Ang nakapalangit yun nako, Dre, kanang akong pirmi pagtambong sa santos nga misa ug ang akong pagrosary.
Mao ni ang mga merito nga gidawat ko sa langit. So sa ato pa kining atong santos nga misa tested yun ni. Kay na may testify si Saint Dominic nga namatay nga nahalangit pero mibalik sa kalibutan nagpahibaw nga ang iyang hinungdan nga gidawat siya sa langit kay sige siya tambong sa santos nga misa. Naa tay mga testimonyo nga ingon niini. So kining atong pagkakatoliko tested na gyud ni. Nga ni agyo din yang assurance of salvation. So kadang 40 days bro, mo to siya 40 men sufficient in purpose. Sufficient nga panahon kung namatyan ta mo po ng sufficient nga panahon nga murag mahawas ta ba sa kamingaw mahupay ta nga na po'y muhupay nato nga atong isig kabaigsuon mo nang natay mapagampo. So dili ta tanto mingaon, dili sama sa ako nga perti ko mingawa kay nanguli naman ako maigsuon, ako naman lang sa balay atong higayon na ngibati ko kamingaw nga ingani man din mamatyan ta no nga laing tinuuhan pag kamingaw na ba kita pa'y namatyan wa naman. Pero kung katuloy po ko ato nga time di ko tanto mabatig kamingaw kay na may pagampo nato pangadje perme so medyo hupay lagi hapon ka sa imong kasakit. So mo na ang tubag nato sa pangutana. So sister pwede man itaasa di na pwede ma-move on okay anak kasi Mayang gabi kaniyong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Ang ako mo nga kanabang gunita gipaambit man to ni mo Brad nga ug mao mong gikamatuoran nga ang dugo ni Maria Santissima mao mismo ang dugo ni Kristo ug pinaagi niya ang maong dugo mo ti ipatulo aron maluwas ang katawhan mapapas ang sala sa katawhan. Muna makain ko nga sa ato pa mauday nga si Maria Santissima, di ba? Makabasa ba ka sa Biblia nga si Maria Santissima nanganak nga gianha pag midwife kay gadugo-dugo? Wala. Kay matud pa nanganak si Maria Santissima sa Dios nga batang Hesus hingpit nga paagi. Mao ganito nga imbes nag-ampo siya kay buntis siya takulahaw lamang nga si Kristo Jesus nga bata diha na sa iyang bukton iyang gikugos. Mo na ako nabasa po sa mga basahon sa nya mo nang makayo ko nga mao ra gon kay ang dugo ni Maria Santissima sa pagpanganak kay ang dugo niya ang ginipon nga iya ni Kristo aron pagpasala sa katawhan. Proceed sister. Og mo tayo akong mauna ka. Okay, salamat sis no og additional nga katong giingon nimo nga ang dugo gyud kay mao man gud ang reality. Kaalam ni Solomon kapitulo 3 versikulo 2, 4 sulod sa siyam ka bulan ang akong lawas na porma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Walay hari nga nagsugod o kinabuhi nga lahi niini. So walay hari nga nagsugod ang kinabuhi nga lahi niini. Tapos si Kristo man ang hari sa mga hari. Tapos ang hari sa mga hari miagi man gyud sa tiyan sa mahal nga birhen og sumalas atong gibasa na porma ang lawas pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Mao na nga kun maone ang paagi nga way hari nga wa magsugod sa ingon niini og si Kristo ang hari sa mga hari. Sa ato pa ang pagpurma sa iyang lawas dito sa tiyan sa mahal nga birhen na purma siya sa dugo sa taguangkan sa iyang inahan. Mo nang dili gud pwede i-deny, di gud pwede mo ingon ang laing tinuohan nga way labot si Mamire nga naman kung dugo ang batayan sa pagpatulo aron maluwas. Sa ako nang giingon wa lagi dugo ang Dios kaya naman espiritu man ang Dios.
Juan 4:24, ug ang espiritu, Lucas 24:39, ang espiritu walay unod ug bukog. Unang Korinto 15:50, wa po na siya dugo. How come nga ang Ginoo mutubos, mupaaga sa dugo, nga wa man siya dugo? Mo nang iagi sa mahal nga birhen. Kay didto siya paambiton sa dugo, Hebro 2:14. Mo kitang Katoliko dapat nato ning ipaglaban. Dili ta pwede magpakahilom nga way labot ang mahal nga birhen, naay labot. Ug ang iyang kalabutan mo ang iyang pagsakripisyo, paghatag og dugo, pagpaambit niini sa manunubo sa kalibutan. Mo dili pwede sa puwera ang role sa mahal nga birhen. So mo na kitang Katoliko mahibalota sa papel ni Mama Mary sa kaluwasan sa kalibutan. Si Mama Mary dili manluluwas ha. Ang manluluwas si Kristo. Si Mama Mary nahimong instrumento nga ang manluluwas maka baton og dugo pinaagi sa pagpaambit sa iyang inahan. So dili siya manluluwas. Duha man principal cause of salvation ang Diyos, kita instrumentality. Pananglitan ako, pwede man ko mahimong instrumento sa kaluwasan. Asa man mabasa? Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 16. Mo ning atong mabasa sa Biblia. Nga bisan kitang mga tao, pwede tang mahimong instrumento sa kaluwasan. Mato dinhi, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, buhata kini kanunay, kay pinaagi sa pagbuhat mo niini, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Bisan kining among gibuhat ron, wa may pahuway, bahalag laom na ning kagabhion, mo padayon mi sa pagtudlo, matod sa balang kasulatan, kon buhaton ninyo kini, maluwas ninyo ang inyong kaugalingon o kadtong mga namati kaninyo. So bisan kita pwede tang himuon nga instrumento sa kaluwasan, pero dili ta man luluwas. Pwede tang gamiton aron ng uban maluwas. Kay mao man ang tinguha sa Ginoo. Sumala sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 3 o 4. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, buot sa Dios nga maluwas ang tanang mga tao og mahibalo sa kamatuoran. Kung ang Dios ra gyud ang maghukom, di na sa mo respeto ba sa imong free will, gusto gud niya nga ang tanang tao maluwas. Pero naa may mga tao nga di gusto maluwas, naa may mga taong gunahan maimperno. Sa dihang namatay si Kristo, iyan ang gisiradaan ang imperno. Wa na gyud maimperno, pero nganong naay maimperno kay sila man ang miable sa pultahan sa imperno. Ug ang imperno hinumduman nato nga puro entrance. Why exit sa tong imperno? Ang imperno puro gyud na siya entrance. Pag makasud ka sa imperno kay wa may exit, di na kagawas. Mo nang ayaw gyud ablihi ang ganghaan sa imperno. Kano saan na to maablihan? Sa dihang kita mo engage sa sala. May mag-text ninyo, minyo na mo, text-textan pa mo nga, hello, kumusta naman ka? Mo na ang maganghaan. Kung mo reply ka na, meaning mitikang na ka sa ganghaan sa impyerno. O kung dili nimo ilikay ang imong mga tiil sa pagpadung sa ganghaan sa impyerno, kung masulod ka sa entrance, makasulod na ka ba? Lisod na kay wa na may exit. Mo nang likayan nato nga makig-engage sa mga okasyon sa pagpagkasala. Dapiton ka sa imong mga amigo, brad, mag-inom ta, brad. Ganghaan na sa impyerno, di ka magbantay diha. Inom ka dito, naminom mo. Di na mo matagbog inom, brad, sabo ta, brad. Dito bog sabo. Tapos pagkahubog na ka, nag-drive kag motor,
Niuli ka dito sa inyong pinanan, nabangga ka, patay ka. Napatay ka in the state of sin. Nakasulod ka sa ganghaan sa impyerno. Malisod na ang pagawas diha. Mao nga kung mahimo, especially sa Kwaresma, atong pamalandungan nga dili gyud ta mosulod sa ganghaan, mo engage og mga okasyon sa pagpakasa. Unsa to? Do not stand on the ground of the devils. Run in order to win. Kung na-anticipate nimo nga kung mo join ko ini, makighugoy-hugoy ko ini, makasala ko, likay. The best ang paglikay sa sala kaysa mahitumpawak diha sa pagpakasa. Repentance always come at last. Ang pagmahay, ang pagbasol kanunay naa sa ulahi. Ulahi na, nakasala na ta. Naguba na imong pamilya. O kining pagkaguba sa pamilya, di man na madag sore-sore, mapasaylo man ka, pero ang consequences sa imong sin, imo nang bawunon hangtod sa imong kamatayon. Amahan ka, maghari sa imong kauwag, imong asawa, nay anak, biyaan nimo, makigtaban ka dito sa laing babae, nakapanapaw ka, giabandonan nimo ang imong pamilya. Sa ulahi, nagbasol ka sa imong kinabuhi, nga nakarealize ka nga nasayop ko sa desisyon, nga duyog ko sa babae, gihututan ko, napurdoy na ko, nagkasakit na ko, kinsa man ang mudawat ka nako. Way lain nga mo dawat nimo ang imong yung pamilya. Ni pauli ka sa imong pamilya, gipasaylo ka, pero hinumdumi nga nagbilin ka og ulat sa imong mga anak sa ilang kasakit sa dugay panahon nga imo silang gitalikdan og gibiyaan, nagkalisod sila, dili na lisod na i-recover, labi nagyuman ta, usahay mo salingit yun ang handumanan sa makasakit nga atong gipaambit sa ilang kinabuhi. Imo man ang basulan, di mo ko imong kinabuhi. Usahay ang uban gibalo na sa ilang kamatayon nga nagmahay sila sa ilang kinabuhi. Gamay ra na. Imo ng desisyon nga musud diha sa pagpakasala. Matod pa ni Father Siano Ubod, ang pinakanindot nga kinabuhi, ang kinabuhi nga waysa. Pagkanindot sa kinabuhi, kanang wa kay sa ba? Ang pinakalisod nga mabuhi sa kalibutan, kanang nagpakasala ka. Lisod na kayo. Ano man ang consequences diha. Makoy igagaw, grabe ang nagpakasa, politiko. Mang chicks, grabe bisyo. Sa ulahi, na-diagnose nga cancer sa baga. Tulo lang kabulan na-diagnose na cancer, namatay siya. Nagmahay siya. Pero sa ako nang giingon, magmahay man ta, pero ulahin na kaayo ang tanan. Ang the best, nga di gyud mo engage diha sa sala. Aron way butang nga atong mahayan. Ang pinaka-the best sa kinabuhi, nga mabuhi ka, nga wa kay sa, nga naman, wa makaysa. Di happy ka. Wa kay taong gipasakitan. Wa kay taong gidagmalan sa imong kinabuhi. Matulog ka. Nahapsay og malinawon. Malipayon ang imong kinabuhi. Pero naa kay daghang gipasakitan, daghang kag magipang-away, pagkagubot sa imong kinabuhi, wa kay kalinaw. Mo na ang meaning nining Kwaresma. Preparation sufficiente na panahon, nining panahon sa Kwaresma, na malandong ta. Nga dili na gidoon ta mo engage diha sa pagpakasala sa atong kinabuhi. Bro, ikaw ang puso mo tanan. Hello, mga gabi. Magpol alima, mga gabi. Ustanan. Ako pangutan na bro. Kaya guys, good man tao kabahin sa dugo na mao ang kalawasan. So, base sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 11, na ang dugo dili ipakaon. Muna ako pangutan na bro.
nganong makabasa kita sa balaang kasulatan nga dili ipakaon ang dugo, kay kaniadto naay balaanong tuyo ang dugo. Ug mao ni ang akong basahon nganong makaingon kita nga kaniadto gibawal na ang pagkaon og dugo. Leviticus 17 versikulo 11 og 12 mo kini ang atong mabasa. Kay ang kinabuhi anaa sa dugo, o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran. Kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala. Kini ang hinungdan. Tiknot ha? Kini ang hinungdan ngano nga gisultihan ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyot-tipon kanila nga mukaon og dugo. Unsa daay rason nganong ang Dios gibawalan niya ang mga Israelita nga mukaog dugo? Balikon ako basa. Kay ang kinabuhi anaa sa dugo, o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala. Ang dugo ang tinubdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala. Kaniadto ang dugo sa mananap, ang purpose ini dadon ni dito sa halaran. Ipatulo ang dugo ni ini sa halaran. Ang purpose sa dugo alang sa kapasayloan sa sala. So ang kanon nila kadtong mananap kansang dugo gipatulo. Ang dugo di nila kanon kay ila man ang ihalad kabayaran sa ilang sala. Karon kay si Kristo naman ang katapusang halad. Si Kristo naman ang miula sa dugo. Di nahuman ang paghalad og dugo sa mananap. Sa dihang nahuman na ang paghalad sa dugo sa mananap, kay ang dugo na ni Kristo ang iyang gipatuo, mo naman ang ultimate, mo nang pwede na ta mukaog dugo. Pero technically bro, ang dugo ipainom. Kay di man pwede nga kanon ako ne. Ako gyud na imnon. Makaon dayon nga liquid man Mo nang miingon si Kristo sa Juan kapitulo 6. Sumigayon ni Kristo atong basahon Juan kapitulo 6, miingon ng atong Ginoong Kristo kung unsaon nato ning dugo. Ingon ng Ginoo, ang mukaon sa akong unod og moinom sa akong dugo. Unsaon ang dugo ipakaon na painom? Ha? Magaling basa. Ang mukaon sa unod ug ang moinom sa dugo. Ang mukaon daw sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo. Unsaon ang dugo ipakaon na painom? Ipainom kay liquid man. Ang atong kanon dinuguan. Nakuha niyo ko point? Ang dugo ipainom. Kay ang dugo liquid. Ang mineral water ipainom ne. Di ni nako kanon. Kay liquid man So ang atong gikaon dinuguan. Og sa Biblia basin mo ta naa man lagi Brad Paul sa kuan. Sa Buhat 15:29. Nga di man lagi gihapon ipakaon ang dugo. Ikaduhang rason nga ang dugo dili ipakaon kon ang dugo gihalad sa mga Dios. Di na ipakaon. Gi-offer man sa Dios. Pero kung ang dugo wala gamita sa paghalad, kung ang dugo wala gamita sa paghalad sa Dios, pwede nang kanon. Why ba ilisyon diha? Kaya nga naman, Roma 14:23, gidawat sa Dios ang mukaon og bisan unsa. Kolosas 12:6, why maghukom kanimo kung unsang imong ginakaon. Unang Timoteo 4:4-5, basta imo nang gikaon uban ang pagpasalamat kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo mo'y nakapabalaan sa imong gikaon. So ang atong gikaon dinuguan.
naay rason kaniadto nga naay prohibition sa dili pagkaon kay naalagay purpose ang dugo. Mao nga kon pananglitan kita magsaulog sa atong mga birthday, dili pwede nga kon mag-ihaw kita og hinangkan og sonoy nga ang dugo sa atong manok atong ikuros sa agtang sa atong mga anak. Wala ta maluwas sa dugo sa manok, giluwas ta sa dugo ni Kristo. Mao nang bawal ang pagpadugo ginamit ang dugo sa mga manok. Kanang dugo nga magkuros-kuros ng uban gamito ng dugo, practice na sa mga animism, mga pagans. Human nga si Kristo namatay sa Kalbaryo, gipatulo ang dugo, nahunong na ang padugo-dugo. Isa na lang ang mupadayon kanang dugo nga binuwan ninyo. Mura ganyan mo continue, hindi man napugngan yun. Ang misa gitawag kini nga ang bloody sacrifice. Ang kamatayon ni Kristo gitawag bloody sacrifice, dugoon nga halad. Kining ato dili dugoon nga halad. Sumona ang purpose sa dugo. Pagdugo ipainom. Pag naakay sakit, pwede kang moinom sa dugo sa kanding. Kay daghan man benepisyo sa panglawas kung moinom ka og piskong dugo sa kanding. Pero kung gusto nimo ng lutoon, mokuha kag lamang loob, gamay nga karne, isagol to nimo, mahimo na ng dinuguan. Pwede na ng kaunon. Kay dinuguan naman, pero kung dugo, imnon ra. Naglibog ka, bro? Sumoto siya tubag, naay rason. Duha lang ka rason na, nga dita pwede mukaog dugo kon, gamiton to sa paghalad, pero wala naman to'y halad, kinahuman naman to, si Kristo naman ang katapusan. Dugo, nagigamit sa mga paghalad-halad sa mga pagano. Mga animism, maghalad ba sila dugo, dita mukaon ng dugo, kay gi-offer man na sa Dios. Pero kung mag-ihaw ta sa itong baboy, wala man na i-offer, ato ng sawaron, kuhatag lamang loob, ato na siyang dinuguanon. Uy, dita mukaon na. Wa ta makasa. Nga naman, unang Korinto 8:8, ang pagkaon, dili man na, wa man na ilabot sa atong kaluwasan. Wa labot na sa kaluwasan ng atong pagkaon na ng mga ingon diha nga magidili. Sa una na sa Israel, batay labot na ng abalaod. Sunod ka pangutana. Si Brad, ikaw si sunod. Maadjong gabi na tong tanan. Welcome back, bro. Sa ikatulog kag kayon nga ni ari ka diri sa amo. So padayag sa imong mga pagtuo sa atong Ginoo. Ako pangutana duha, usa sa imo, usa kang Bro Amit. Unahon ako si Bro Amit. Kay kita jud ko sa iyang mga video tungod sa iyang pag katong sulod sa simbahan nga gihimo niya binuang ang mga tawag ana ato mga santos. Ako pangutana, Prince pa to. Wala ka mahadlok, bro, ipapresyo atong panahon na tungod ka na nagkuhang ka karon nga nagkatoliko na ka. Kay daghang magitong mahitabo gani Si Brad, may puto ba gani? napailaing wala ka mahadlok tungod kay katong kay pagtamas-tamas tong mga panahon na nakikita man jud ko sa video nimo sa imong kuan sa FB nga imong itamas-tamasan ato ang mga larawan. Wala ka mahadlok tungod kay baka prisuhon ka. Kamuduha ni Bro Alado si Strongman, kamuduha man to. Wala ko nahadlok tungod kay kabalo ko nga ang Katoliko dili mo priso. Nagkuan man to sila. Nag-ingon man nga kung mag-public apology, papasaylo ang sala. Pero ato nga time nga pagsulod na mo dito sa simbahan nag-vlog mi, lipay kay mi ato. Kaya nakapanamas-tamas sa may dito sulod simbahan. Apan ang resulta, katong ipatawag namin sa barangay, adito yung minakulbaan. Kulbaan may ato nga time kay daghan kayo ang complainants katong Night of Columbus. O daghan pagani ang niingon nga gihadlok daw ko sa Night of Columbus, mao nga nagkatoliko ko. Giingnan ko sa ako mga kaubanan nga mga Sabadista, si Amek gihadlok sa Night of Columbus, gisikreto og ingon nga kung dili ka magkatoliko ipapreso ka namo. Mao nga si Amek nagkatoliko, mao ang ilang pasangil. Unya napoy
uban nga grupo katong mga Sabadista nga na dito sa Davao nga niingon nga nagkatoliko daw ko kay tagaan kog bao-bao. Tinuod man nga na ko'y bao-bao pero wala to gihatag sa Katoliko. Kay kung gihatag pa to sa Katoliko, hayahay kay ko. Nakatoliko pag yun, gitagaan pag yun og bao-bao, pero ting surti ha. Surti kayo. Pero kato ilaha lang tong bunga sa ilang kahiubos ngano nga kaniadto magsigig og depensa sa pagtuong Adventista pero nausab karon tigdepensa naman ko sa pagtuong Katoliko. Okay, salamat. Salamat bro. Ang ako daw ang pangutana kang bro Panasad, bro Alima. Tungod sa kining ato ang kanang halad-halad kay panahon kinagdako ko sa kong apuhan sa una premise no. Kita jud ko sa ila nga mag-ihog manok nya mag-ani siya mga pila ka punuan nga humay nya iyahang lubkon nya pagkatuwang gabi iya tong daton sa kuan kananaang basakan tapos ang mga balay nga patukod buto nga kwarta o kaha basta mga umot kung sa kana sila mo na sa pangutanan ako bro. Thank you, salamat. Salamat kay Bruno sa imong pangutana. Sa di pa na tubagon tong iyang pangutana kadtong kaso ni Brad Amic kung kasuhan gito siya madutlan gito siya kaya may ebidensya violation man to sa gitawag offending religious feelings Article 33 of Revised Penal Code of 1930. Doon ay duha ka essential matters nga pwedeng liable ang usa katao. Number one, that the facts complained of were performed in a place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony. Igo man sa Badamik ato sa number one nga naman ang gi-complain ila man tong gibuhat dito sa loob simbahan Katoliko. Number two, that the said act or acts must be notoriously offensive to the feelings of the faithful. Kung ang Katoliko offended to nila katong pagsuod sa simbahan sa San Lorenzo Paris Shrine nga ilang giingnan ang mga larawan to nga mamanikin, kung na-offend ato ang Katoliko, so si Brad Amic pwede yung kasuhan. Pero ang simbahan lagi, simbahan man ta nga maluluyon, simbahan man ta nga mapinasayloon. Mingon man si Kristo, bulahan kadto mga taong gibiay-biay. Musugot sa man tagbiay-biay yon ta. Gugma man nga atong gipahari. Mo na si Brad Amic wa magkatoliko kay tungod ni atong gikasuhan siya agi adto sa barangay. Nadani siya tungod na sa gugma o sa kamatuoran nato nga makatoliko. Palakpak atong Ginoo. Mo nang taliwala sa ilang pagpangatake nato, di lang gud ta masuko nila. Kaya magbasa-basa ko ng laing tinuhan mga atake sa Katoliko, ang mga Katoliko po masuko. Dili ta dapat masuko nila. Ang pinakadabes na kaluyan sila. Iampo sila. Kay unsa may giingon sa Ginoo 17:21 sa Juan, amahan hiusaha sila, Father may they be one. Ang pinakadabes gyud nga atong mabuhat iampo sila. Kay kung makigtubay pata nila diha makasala na mahinoon ta, makasulti na tagdaotan, kita na hinoon ang ingon ang Ginoo nga kung batuhon mo og bato balosig tinapay, buti pasabot kung sakit ilang mga words nato, mga humok pod nga mga pulong atong balos nila. Kung nasilag sila nato, ato silang balosan pod sa gugma. Ug ang gugma makalanay man eh. So mo nang daghan na convert. Kay taliwala nga giatake ta, wala gyud ta mibalos sila ug daotan nga mga pulong. Hinunoa ato silang panalanginan nga kaluyan unta mo sa Ginoo. So katong giingon ni Brad nga kining maghalad-halad kaniadto ang ato makatigulangan, hinumduman nato nga ang Katoliko usahay tungod sa kulang o katikisim. Kana bitaw dili kayo hinimba, mosimbara siguro ang uban panagsa, dayon og mosimba man galing malit pa. Nay mga kinaiya sa Katoliko nga pagpadung sa simbahan murag pato, pagkahuman murag nag-auto,
nga naman magpalangan-langan man og paduong sa simbahan, di pag-abot sa simbahan kalawat na, wa pa kanay bendisyon sa pare, mulakaw na, musutoy nag lopig pa ikwitis, son sa may katikisim ana nga iyang mabawon sa pagkatoliko. So ang importante maone nga kining atong santos nga misa mo man ang pinakataas nga pag-ampo, pero ang liturgy of the word mag-continue man na bisan kini ato karon part man ni sa misa, ang tawag ni liturgy of the word. Dinhin nato madunggan kay ang humili magud sa pare 15 to 20 minutes, dili gyud na matudlo tanan sa pare ang iyang buot ipaabot sa atong simbahan. Mo ning naay mga seminar, nganong naa may seminar aron nga mahibaw ta nga kanang atong gihimo nga patuo-tuo superstitious dili na teaching sa atong simbahan, no? Kanang maghalad-halad tag dugo matuta sa atong kahumayan nga mag-operta og mga ritual para kuno nga abundansya nga atong ani. Ang simbahan naghatag man kanato sa kinabuhi ni San Isidro Labrador. Ang gihimo ni San Isidro Labrador, sige gyud siya simba, di gyud siya mo sugod og daro didto nga di siya kasimba. Oh, pero unsa man ang kinabuhi ni San Isidro Labrador, grabe siya abot sa iyang uma. Nga ang iyang amo nasuko na niya, ngano man ka Isidro, sige ra man kag simba, gibiyaan na nimo ang uma. Bisan pag-ingnan sa iyang amo, sa iyang landlord, nga biyae lagi ng imong simba kay dinhi lagi ka mo focus sa imong pagpanguma. Wa gyud na panumbalingan ni San Isidro Labrador, di gyud siya simba, gyud siya pirme. Ang mahitabo ang mga anghel abagdaro. So wala na pull out sa San Isidro Labrador. Kano man unsa may giingon sa Ginoo, pangitaa pag-una ang gingharian. Kaya ang tanang butang igadugang ra mo na ko ang imong kibali kaugmaran sa imong uma, isandig nimo ato imong patuo-tuo na kay mga ritual nga himuon kinsa may imong gihalaran ana. Ang demonyo kay wa man itudlo sa simbahan Katoliko nga naon nang imo para maabundan sa imong ani. Mo na himuon nimo, mo nang daghan tag patuo-tuo. Panahon nga mamatay na dihang haya, na day kaba-kaba butterfly nga maglupad-lupad, mo imita ni ana ang namatay ni balik na kuno to itugdog na dito. Natural man gyud na nga pag naay patay naa gyud na butterfly, ngano man na-attract man na sa bulak. Ayaw mo kahibulong nga kada naay mamatay naa gyud kaba-kaba sa inyo, paro-paro mo sa Tagalog. Mo gyud nang mahitabo kada gyud naay mamatay naa gyud na butterfly nga moabot. Di na tungod kay kaagna sa imong minahal sa kinabuhi, tungod na sa atraksyon sa mga bulak. Nahumutan man sila kay nagbutang man ta diha mga bulak nga humot, di duol lang kaba-kaba, di na kalag. Panahon sa kining naihaya dili maligo, nganong kaniadto dili man maligo ang mga katigulangan. Panahon nga dunay haya kay nagbinuntagay sila og pangadji para sa ilang hinigugma nga hinaot kaluy-an sa Ginoo. Mo nang tungod kay sa ilang pagbilar, sa ilang pagpangadji, dili sila maligo inig ugma para dili mabughat ang ilang mata. Pero karon di naman mangadji, nagmadyong man, nagbaraha man sa buntagan, nalimtan ang pag-ampo sa minahal nila. Ang tinuod nga nagmahal dili magsugal, ang tinuod nga nagmahal sa minatay nagampo sa kalag sa minatay. Mo nang kana nanganha di ang nagsugal-sugal plastic na sila, wa na nagmahal sa namatay. Ila lang gipahimudsan ang haya sa patay para maglingaw-lingaw, gihimo lang sugalan ang minatay. Wa na magmahal sa minatay. Mo nang dili maligo, nada karon nga dili kuno maligo. Mo nang usahay mahibulong ta panahon nga mobisita ta sa haya, mahibulong ta kinsay baho ang patay ba ug ang tagiya sa patay. Babaho na ba ini? Ang patay ka ang nanimaho kining tagiya sa parinti sa minatay kung na ni kaligo. Mga ligo ta kay
para man sa atong hygiene. Pananglitan, 2 ka semana nang haya. Sa to pa, 2 ka semana wa kay ligo. Maayo pang patay nimo. Humot pa. Kaysa ikaw nga tag-isa, nanimahon na ka. Panahon nga naipatay, di ko no manilhig. Nganong kaniya to di man manilhig. Kay dili pa simentado kaniya to ang natag sa mga tao. Kung manilhig ka, diha sa tugkaran nga adiri ang patay, na yung mga bisita abog. Muna sila manilhig. So kung panalitan ng imong balay tiles, panilhigin taon. Kay basta ng imong balay, mura nagbasurahan. Gidabang patuo-tuo. Panahon ko no nga maglubong na sa minatay, magsuong-suong dito sa ilawom sa lungon. Kuwang na lang mo kanta, London Bridge is broken down, broken down. Di ba magsuong-suong sa unak bata-bata? Di ba magandaan na bata sa unak? Oh, suong-suong tatog. Atong kamot na suong na po rin, abot na kasaway pamana. Oh, pag adto na dito sa minteryo, sa mahimaon, ha? Magpalina na yon, magpaso-aso, lukso-luk ito aso ko no. So may significance na ko no. Nganong naaman na nada sa Bible. Itudlo na sa ato katekism, kung mamatay mo, maglukso-lukso matong haling dito. Nahitabo na kadato nga maghaling during sa dunay sakit nga virus. Nakuha mo ito sa una nga grabe ang daghan nga matay. Mo nang pag maglubong sila sa ilang minatay, muagi ko na sila kalayo para mapatay ang kagaw. Kay kanato pag mabulubong ka itong Spanish flu bitaw, pila ka milyon na ito namatay ato, ikaw karon maghatod ka sa minatay, ikaw na po mga mapatay. Mo nang di na sila manguli sa balay, kundi na sila muagi sa kalayo, ilang makabot ilang ng idangdag sa kalayo, kaya nakahikap na sila namatay. Naglubong man sila. Pero nadato nga maghaling-haling punta, wa man tay mga virus siguro kagida. So ngunit na siya. O magdalag pagkaon, dili na pod sa grabe ta mag-snack, di na pod kuno dadon sa balay. Nganong kana to di na dadon sa hukdo nagkaon dito, kay kana to way refrigerator. Mapanos pa ng pagkaon, kung na yung mabilindad sa balay, i-rep. Aron nga, makatipid-tipid ba tayo kinabuhi, di po't masayang. So daghang mapatuto. Katong giingon ni Brad, ato na siyang biyaan. Katong dili teaching sa atong katikisi, magbasa ta sa atong sisisi. Mga superstitious belief na nga atong nasunod dito sa mga paghano nato magkatigulangan. So mo na siya. Okay, so pangutan na. Ikaw sister, pangutan na ka? Okay, isa lang ka pangutan na sister, kaya matuog na ta. Good kaya makabalda evening everyone. Natulog ba? Natulog. Kasi makamata ba? Okay. Isa lang ka pangutan na. Dayon, sa di pa mo, niya dire ang atong manual matubag sa atong kalibog. So ganaon ta naagid mo ini? Gamay lang akong question no. Na ako'y nabasa kabahin sa Mika gani kanang gikuan sa mga Muslim. Ang ako nabasa is kana is part sa mga Christian, tinuod ba na? And then what happened nga ang mga Muslim mo ay naakaron sa Mika ng nagpray. So Unsa may history Blackstone. Unsa may history gidi ana nga ang daghan mga tradisyon nilang gisunod, kana ko nung Blackstone, mao na ang balay ni Abraham. So na mga tradisyon sila ba? O ang mga Muslim mo pilgrims yun dito sa maong sa Medina man ano nga magprosesyon sila. So sa ato sa Katoliko, kay right man na sa mga Muslim ilang po ng tradisyon, ang mga Muslim matod nila kaliwat sila ni Ismael. Kadto bitang anak ni Abraham sa iyang kabit. Kaya ang Ginoo nagsaad man ka Abraham nga manganak ka ug mahimo ning usa ka dakong nasod. Tos tigulang naman si Abraham na hopeless sa siya nga di naman siguro di man tigis ko tinuod nga giyon sa Ginoo nga man ako tiguwang na gud ko. So iyang ingon iyang asawang si Sarah naman tay maid pwede hilabtan nimo para makabaton tag anak. So hilabtan. So nanganak. Motong nahitabo nga nagkasamok ang pamilya
mo na ang dili pagpaabot sa katuyuan sa Ginoo mag-una-una bitaw di kakahulat mo to nakaproblema si Abraham kasi kung sa kining Ismael mao ni ang kusganon nga naso daman sa prophecy so mo nang gi-claim sa mga Muslim nga ilan nang diha sila ang lineage sila ba kang Ismael ang sa Israel kadtong kang Isaac nga mo na Israel karon mo nang nag-away na rong duha ang sentro sa kining Hudeo sa Israel mo nang Jerusalem ang kang Ismael mo nang ilang Saudi nga nada tong Blackstone nga diha gid sila kay diha daw pod ang laing tradisyon nag-ingon nga diha daw mitungha si Gabriel nga mo'y nagmensahe ngadto kang kining Muhammad especially anang mga writing sa Quran so na sila something ingon ni ana pero hinumduman nato nga ang Quran igo lang siya reference sa atong Bible mao na siya nga kitang mga Kristiyanos murag di na ko ni masulti no sa public sa in reality ang ato manggong kanang mo persecute yun nato di magud ang mga Protestante kana magud mga Muslim kay naman sila doktrina nga mopatay sa Kristiyanos sa dila pagtuo so time will come ang mo persecute gyud atong relihiyon kana gid sila kay na sila doctrine nga mupatay gyud na sila ang ato lahi matong doctrine love your enemy man ang ila kill patay man sa ilang kaaway so mo nang at the end of the day ang Christian isa ra gyud ang persecute nato kana sila nga relihiyon so no matter unsa kanindot ang ilang mga teaching mayon sila peace o kalinaw dili po na makita sa ilang kinabuhi kay hangtod doon gubot man na sila ang Mindanao gani medyo gubot so mo nang unsa na ilang pag-worship diha ila man ang rights unsa ilang mga claim sa ilang tradisyon ila po ng rights so kita diha sa atong Catholic nga history nagitukod ni Kristo ang Islam natukod mga 6th century naman ulahin na sila so na ang Christianity tapos magpasalamat nga dunay mga crusaders kaniadto nga gustong ilogo ng Jerusalem sa mga Muslim pero tungod sa Christianity karon ang power sa Christian sa Jerusalem na gihapon utang na nato sa mga Katoliko kaniadto nga nakig-away gud sila nga dili gud mailog ang Jerusalem nga madominate sa Muslim pero although ang Muslim nagkasulod munang tulo lang karelihiyon nga naron sa Jerusalem ang Christian ang Judaism ug ang Muslim o kining sila karon na sila mutual understanding nga magkasabot sila nga di gid sila mag-away so as long nga magkaamigo ta Musliman siya Hudiyo man siya isa ra man ang atong Ginoo diha ang atong unity so katong atong mga dili kasabot ato lang punto ihiklin nga di po ma-offend ang mga Muslim ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan daghang salamat